Magluluto nga ako ng balato ngayon mga mare at kung tawagin nga ito sa Tagalog ay munggo at sa English ay munggo din. Isinalang ko na nga itong balatong na munggo para naman hindi tayo abuti ng 10 taon sa pagluluto. Grabe, ang tagal naman nun. Hinimay-himay ko na nga itong dahon ng ampalaya para naman hindi ako abuti ng 10-10 kasi kasing ganda ko nga itong dahon ng ampalaya sa lago ng mga dahon niya. Inamoy-amoy ko pa nga tong dahon ng ampalaya kasi humahalimuyak ang bango niya. Uy, sana all mabango. Alam nyo ba mga mare? Ayan, nagkwento na. Noong bata pa nga ako, ang nakaraan. Ayaw na ayaw ko nga ng dahon ng ampalaya kasi nga sa lasa nitong mapait. Nung naging lola na nga ako, nasubrahan yata. Nung nagkaedad-edad na nga ako at nalaman ko nga mga benepisyo nito, sige laklak na nga ako kahit pagkapait-pait. Pakanta-kanta pa nga ako dyan mga mare habang hinihimay ko yung ampalaya baka sakali, eto na naman yung tricks. Hindi pumait yung dahon ng ampalaya kapag ipinaibabaw ko sa balatong. Meron bang ganon? Eto nga't ginahit-gahit ko na nga tong karne ng baboy. Uy, nakakarne na naman kami ngayon para maisahog ko nga mamaya. Alam nyo ba mga mare, ito na naman tayo, story time na naman tayo. Ang daldal ko talaga, inamin. Nung mga bata pa kami, bihira lang kami makatikim ng karne, suntok sabon kapag makaulam kami. Siyempre, nag-uulam din naman kami ng karne nung maliliit pa kami. Karne ng isda, karne ng palaka, karne ng tulya, karami namang karne niyan. At ang kadalasan nga naming inuulam noon ay puro gulay. Ginayat-gayat ko na nga rin tong sibuyas at bawang para panggisa ko mamaya sa balatong. Medyo special nga ang balatong ko ngayon dahil meron akong panahog ng karne ng baboy. Kadalasan nga niluluto ko sa balatong wala nga sahog. May magic at asin lang isapat na. Siyempre dapat ma-perfect ko ang pagkakaluto nito dahil meron nga karne ng baboy. Heto na nga mga mare at inilagay ko na nga yung mantika sa kawali dahil mainit-init na. Sinunod ko na nga rin inilagay tong bawang at sibuyas. Pagkatapos ko nga maigisa tong bawang at sibuyas mga mare, isinunod ko na nga rin tong karne. Iginisa ko nga muna ito ng kunti saka ko nilagyan ng tubig para lumambot naman yung karne. Pagkalagay ko nga ng tubig ay tinakpan ko nga muna ito pansamantala. At habang pinapalambot ko nga yung karne sa kawali, binanlawan ko nga muna tong talbos ng ampalaya. Alam nyo ba mga mare, ang talbos ng ampalaya ay masarap ding lagain at lagyan ng kamatis. Tapos saka ka magprito ng tinapa, ay naku, ang sarap ng kain mo. Heto na nga mga mare at nag-brown na nga tong karne. Pagkaluto nga nitong karne ay nilagay ko na tong balatong alias munggo. Parang makilnet-kalnet pa nga ang itsura ng balatong at mukhang masarap. Aro, mukhang perfect ang pagkakaluto ko nito. Nilagyan ko na nga rin to ng asin at nor cubes para naman sumarap yung timpla. Parang ginugutom na yata ako sa itsura ng balatong. Di pa nga naluluto ay katakam-takam na ng itsura. Aro, mukhang perfect to ah. So, nandito na nga tayo sa final destination. Final destination? Ano yun, huling hantungan? And last not but the least, inilagay ko na nga tong ugot ng ampalaya. Siyempre, for the tricks na naman tayo mga mare, ngiti-ngiti naman yan kapag sinasahog yung ampalaya. Baka mamaya imbis na perfect na sumablay pa. So ito na nga mga mare, malapit nang maluto tong niluluto ko. Ganito yung mga unang tingin, mukhang masarap na. Paniguradong mapapakain na naman nga itong mga kasama ko sa bahay. Simula nga nung nag-vlog ako, ipansin ko ay nananaba nga sila dahil panay-panay ang luto-luto ko. So dahil tapos na nga itong niluluto ko, ako'y magpapaalam na. Sana'y na-enjoy nyo yung kadaldalan ko at hindi yung pagluluto ko.